Hello guys! Welcome back dito sa aking YouTube channel and today's vlog. Legit na pautangan online na naman itong i-share ko sa inyo and sana mapanood nyo nga yung buong video nito kasi ibigay ako ng tips para nga magkaroon ng chance na maaprubahan or makautang nga tayo dito. And kung nakita nyo naman siguro yung title ng ating vlog nga ay kung paano tayo makautang sa GCash kahit hindi pa naka-unlock ang ating G-Credit, medyo mababa yung G-score mo at hindi pa naka-unlock yung G-Credit loan. Pero bago ang lahat mga beshies, may good news po ako sa inyo dahil ako ay mamimili ng tatlo ng mabibiyayaan or mabibigyan natin ng cash na ipapadala ko nga po sa GCash para nga sa ating cash giveaways. At syempre, hindi lang yun kasi ako din po ay mamimigay ng cellphone every 25th of the month. At para nga makasali dito, ang kailangan mo lang gawin ay panoorin yung buong video na ito, i-comment nga kung ano yung napanood mo, i-like yung video, at huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka nga sa announcement ng ating pa-cellphone and cash giveaways. At syempre, para maging updated ka sa mga iba't ibang pwede nating mautangan online na legit. Let's get back to the topic. And here nga mga beshies, patungkol sa loan or GCash loan. Ito, paano ba makahiram pa rin sa GCash kahit hindi pa naka-unlock yung G-credit nyo at medyo mababa ang ating G-score. So, ayun nga mga beshies, syempre ang unang-una ay kailangan meron kayong GCash account at dapat fully verified nga ang ating GCash account. Hindi pwede yung tipong ida-download mo pa lang ngayon yung GCash account mo, then ngayon ka mag-create ng inyong account. Tapos hindi pa fully verified yung account mo, tapos gusto mong mangutang dito. So, bali ang gagawin nga lang po natin mga beshies ay open syempre yung GCash app sa inyong mga cellphone at kung makita nyo dito sa pinakababa, may nakalagay na home, inbox, QR transaction, and profile. Go muna tayo dito sa profile para ma-check natin kung magkano nga ba yung ating G-score. Bali, aking G-score ay 409 lang siya. Medyo mababa. And merong nakalagay dito na get up to 30,000 credit line, get interest rate as low as 3%, exclusive perks and benefits kapag ma-unlock nga daw yung G-score ko nga. Dito rin may nakalagay na what is G-score? This is your GCash Trust Score. Uses a basis to determine the various activities you do on GCash. At may nakalagay nga na increase your G-score. So may mga tips din naman dito na makikita natin kung paano ma-increase or tumaas ang ating G-score, ano yung kailangan natin gawin. So may nakalagay na sa pamamagitan ng pag-send or paggamit nga sa mga feature na makikita natin dito sa GCash. May nakalagay na send, keep money in your wallet, pay, use for your recurring bills, and borrow, pay early on time, and then grow, invest in your future, and so make the most out of deals. Sa tingin mo, ginagawa mo naman ito pero hindi pa rin naaprubahan or hindi ka pa rin nakakautang sa G-credit loan, baka naman sa G-credit ka lang, hindi pwedeng makautang, pero yung ibang klaseng loan na ino-offer nga ng GCash ay pwede ka palang makautang. Baka hindi mo pa na-explore itong iba't ibang klaseng loan na ino-offer ng GCash. So, go ulit tayo dito sa home at kung makikita nyo nga dito, may nakalagay na send, load, transfer, bills, borrow, G-save, G-insure, G-invest, G-life, A+ rewards, G-forest, and card. So, dito tayo sa borrow. I-click nga lang natin itong borrow at makikita nyo na may nakalagay na maliban sa G-credit from CIMB, meron pa palang ibang klaseng loan na pwede nating mautangan like itong G-loan from Fuse, itong G-gives at borrow loan from Fuse lending. So, yun yung sinasabi ko kanina na maaari kasi na hindi ka qualified na umutang doon sa G-credit loan from CIMB, pero itong iba palang klaseng loan na ino-offer ng GCash ay pwede ka palang makahiram. For example, dito sa G-loan, di ba? Sa G-gives or borrow loan, pwede ka palang makahiram dito pero hindi mo pa ina-explore or hindi mo pa alam. Kaya mga beshies, paano nga ba tayo umutang dito sa GCash kahit mababa ang G-score or hindi pa naka-unlock ang ating G-credit? Sa pamamagitan lang ito ng pag-explore ng iba pang klaseng loan na ino-offer nga nitong GCash kasi maaari nga
na-decline ka or hindi ka pwedeng makahiram nga dito sa G-Credit, pero dito pala sa G-Loan ay pwede ka palang umutang, or dito pala sa G-Gives ay pwede kang makahiram, di ba? So, i-explore natin mga beshies, lalo sa mga baguhan lang sa paggamit ng GCash. And ayan, pwede nyong i-check, malay mo pwede ka palang makahiram dito sa G-Loan. Kagaya ko, sinubukan ko lang itong G-Loans at kung makikita nyo, meron akong existing loan at may babayaran ako sa August 19 na 1,400.11. So, nga lang maipakita sa inyo kung paano ba yung klaseng loan, paano magpautang, itong G-Loans. Nga po mga beshies, 1,400.11 na babayaran ko nga sa August 19, 2024. So, bali monthly yung pagbabayad natin dito, hindi kagaya nung mga OLAS or yung mga loan shark, di ba, na hindi monthly yung pagbabayad, kundi within 7 days, kailangan mo makapagbayad agad. So, napakaganda din talaga itong klaseng loan ino-offer ng GCash. Kaya, kung qualified ka ng utang dito, then nahihiraman mo naman, make sure na magbabayad ka on or before yung due date para kapag gusto mo na mag-reloan, ay makakautang ka din agad-agad. And ang isa pa, actually, na napakaganda talaga dito sa GCash, yung tipong pagka-apply mo ng loan, within 5 minutes, matatanggap mo agad-agad yung loan proceeds. And na-experience ko na yun kasi, nung sinubukan ko na umutang nga dito, and mabilis din, tapos dinisburse nila agad yung loan proceeds sa GCash account ko din. So, di ba, napaka-hassle-free and yun nga po, napakabilis kung kailangan nga natin ng pera para sa mga hindi inaasahan na pangangailangan. So, next nga mga beshies, nung i-check ko din itong G-Gives, akalain mo, pwede akong maka-avail dito hanggang 75,000 pesos. Yung 75,000 pesos, di ba napakalaki? Nakita nyo yung mga unang na-vlog ko dito, yung G-Gives lang or yung offer sa akin sa G-Gives ay nag-start ng 1,000, tapos naging 9,000, 18,000, 25,000, 30,000. Tapos nung mag-check nga ako ngayon, hanggang 75,000 pesos yung pwede kong ma-avail nga dito sa G-Gives. So, ang G-Gives nga, pwede kayong kumuha ng mga items sa mga partner store nga nito ng GCash and pwede nyo nga gamitin itong G-Gives na pambayad. So, napakabilis lang. And next nga, meron pa itong borrow load. Pwede tayong umutang ng load kapag wala na tayong pambili or wala tayong gagamitin, wala tayong pera pang load nga sa ating cellphone and bigla ang kailangan mo ng load, pwede kang umutang dito nga din sa GCash. So, nakakatuwa lang at para nga makautang dito, dapat nga talaga fully verified yung GCash account, Filipino citizen, at syempre, merong isang valid government ID, 21 to 65 years of age, at verified email, a good credit history. So, yun nga, may nakalagay pa dito ha, na para makahiram, gamitin tuloy-tuloy ang mga ito, like yung Cash In Pay, QR Pay Bills, G-Invest, tas yung Save. And nakakatuwa lang talaga. Kasi sa akin nga, dati talaga, ang baba ng G-score ko, I think, nasa 400 lang. Yung tipong umaabot ng 490, tapos biglang bababa ng 418, and then biglang bumaba ulit ng nasa 380, kanyan 350 or 360 yung G-score ko. So parang inis lang ako na bakit ang laki nung transaction ko dito sa GCash pero hindi tumataas yung G-score ko, hindi ko na-unlock yung G-Credit loan. Pero nung i-explore ko nga itong GCash at nakita ko na yung G-Credit loan from CIMB ay hindi lang pala yun yung klaseng loan nga na pwede nating mautangan dito sa GCash kasi meron ding product na ino-offer ang Fuse Lending, yung G-Loan, G-Gives at Borrow Load. Nung i-click ko naman yung G-Loan na ino-offer nga ng Fuse Lending, yung G-Gives and Borrow Load, then qualified naman pala ako na umutang. So, doon lang pala ako sa G-Credit Loan, hindi qualified na makahiram dito nga sa GCash. At least, nung sinubukan ko, talagang nakautang ako at napakabilis nga din yung pag-disburse nito ng loan proceeds dito sa aking GCash account din mismo. Kaya, kung ikaw ay wala pang idea regarding nga dito sa klaseng loan ino-offer ng GCash, yung G-Loan, G-Gives, and Borrow Load. So, pwede mo nang i-explore ngayon. Go ka lang sa home at syempre, click nga lang natin yung may nakalagay na Borrow. And i-check mo yung G-Loan, G-Gives, and Borrow Load. Maari nga kasi na hindi mo na-unlock yung G-Credit pero dito pala sa tatlong ito ay pwede kang makautang. So, nung nakautang ako sa G-Loan, tapos sumunod na pwede kong mahiraman nga yung G-Gives tapos itong Borrow Load. Tapos nung i-check ko
yung G-Credit loan ay ina-unlock ko na. So, di ba, nakakaloka na nauna pa na nakautang ako sa G-Loan bago ko ma-unlock yung G-Credit loan. Yun lang, para at least may idea lang yung mga iba na, yun nga po, based on my experience, nauna na nakautang ako sa G-Loan, next G-Gives, then bago ko i-check yung G-Credit, then na-unlock ko na daw ulit. So, yun lang mga beshi. Sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo nga din yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!